Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano ang mga messages for Pisces. First card, we have Epiphany. Cycles repeat until the lesson is learned. Yeah, that's very true. Kaya nga merong mga ano tayo merong mga karmic cycles, 'di ba? At ito 'yon, no, na hangga't hindi ninyo na-address ng tama, hangga't hindi ninyo na lalaman, no, or hindi ninyo sinasabuhay, kumbaga, kung ano yung mga lessons na dapat ninyong matutunan from these situations, babalik at babalik yan sa buhay mo. No? Babalik at babalik ang mga pangyayaring yan para na matutunan mo muna. No? Hanggat hindi mo natututunan kasi yung lesson, talagang uulit-ulitin ka ng Divine Universe. No? Hanggang sa malaman mo to. Hanggang sa mai-apply mo to sa buhay mo. Okay? So, we have gossip. Words spread fast. Ayan, paalala sa'yo yan na words spread fast. Minsan, kausapan natin yung tao, pero naipaparating na niya, no, kung anong mga pinag-uusapan ninyo sa ibang mga tao din, sa mga kamaritesan niya, diba? Kaya, ingat na lang kayo sa mga information na sinishare ninyo sa ibang tao. Ingat na lang kayo sa mga taong pinipili din ninyo na makausap, diba? Kasi, baka, diba, makatiming ka ng isang taong saksakan pala ng pagkamarites. So, before you know it, kung ano man ang mga kinikwento mo sa kanya, ano man yung mga impormasyon na sinishare mo sa kanya, baka nagkalat na yon, no? sa social media. Ganyan. Kaya ingat kayo sa mga pakikipag-usap sa mga pinipili ninyong tao, no, na makaka-transaction. So, we have protection. You are protected, kaya wala kang dapat na ikatakot, wala kang dapat na ikaalala, kasi you are divinely protected. The universe is always protecting you and sending sa paligid mo, sa path mo, yung mga guardian angels mo, yung mga spirit guides mo, mga ganyan, to always protect you and to always guard you and keep you safe. Okay? So, we have companion, discerning friend, will be with you. So, siguro, you're very lucky, no? You're very lucky na meron kang isang kaibigan na very discerning, very, very helpful of you, na talagang willing siya to be by your side, willing to be your companion, na kahit ano man ang iyong sitwasyon, whether masaya ka, matagumpay ka, malungkot ka, may problema ka, may pinagdadaanan ka, nandiyan siya, no? This person, this friend will be always willing, no, na damayan ka. Always willing to be by your side. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong pinagdadaanan. So, we have eccentric person, a person with a different worldview. So, yun, pwedeng makilala mo lang ito ngayon, pwedeng bagong tao ito na papasok sa buhay mo, makikilala mo, ganyan. Or pwedeng katrabaho mo to, diba? So, depende sa inyong sitwasyon. But, yun, masusubukan dito yung iyong pasensya, masusubukan dito yung lawak ng pangunawa mo, kasi this person could be something na, alam mo yun, hindi mo ka-level mag-isip, ganyan, pero masusubukan ka kung gaano mo to mapagpapasensyahan or kung papaano mo to pakikisamahan. Kasi this could be someone na masasabi mong extra unique, 'di ba? Extra unique. So, yun. What else? We have nurture, water your garden. Importante paalala din ito sa inyo, Pisces, na alagaan mo ang inyong sarili. Okay? Maari kasi na napapabayaan mo, naniniglect mo na yung inyong kalusugan, ang inyong well-being, kasi pwedeng focus ka sa trabaho mo, focus ka sa career mo, sa business mo, or maaring ang trabaho mo then you are also taking care of other people, pero ang sarili mo nakakaligtaan mo. Pwedeng ganun no? Pwedeng may mga ganung sitwasyon. Kaya this could be an important reminder para sa inyo, no? Na higit ano pa man, kailangan, no, na yung sarili mo dapat ang lagi mong uunahin. Yung well-being mo muna, yung kalusugan mo ang dapat mong unahin. It should be
pag-aalaga sa iyong sarili should be your first priority. Dapat yun ang number 1 sa inyong priority list. Okay? Para kung masigla ka, kung malakas ang katawan mo, malusog ka, 'di ba? Kahit marami kang tambak na trabaho na gagawin, kahit ang dami mong obligation and responsibility, no problem, 'di ba? Kasi magagampanan mo 'yun eh. Malakas ang katawan mo eh. Healthy ka eh. 'Di ba? Masigla ka. Kaya magagampanan mo 'yon. Kaya dapat above anything else, 'di ba? Yung pag-aalaga sa ating kalusugan, sa ating katawan, dapat 'yun ang number 1 priority natin. So, what else? We have detour, change course. So, siguro meron ditong biglaang pagbabago na magaganap. Maaring merong biglaang pagbabago ng plano, pwedeng ganon, for whatever reason. No? But, lahat naman, 'di ba? May valid reason 'yun eh, yung mga nangyayari sa buhay natin. Merong rason ang lahat, merong dahilan ng lahat, may purpose ang lahat. Kaya kung ano man detour na 'to, maaring ito yung sa ngayon, ito yung mas makakabuti para sa iyo. Kaya yan ang mangyayari. Yan ang ipagkakaloob sa iyo ng universe. Okay? Na magbago ka muna ngayon ng path na dadaanan. Okay? So, what else? We have slow and steady. Yan. So, pwedeng magiging mabagal ang usad ng mga sitwasyon sa buhay mo sa ngayon, Pisces. And for sure, that is what it's meant to happen. Talaga. Diba? Kasi, maaring, maaring as you go, you will learn as you go sa sitwasyon na to. Kasi kung nagmamadali ka, 'di ba? So, ano pang matututunan mo kung nagmamadali lagi, 'di ba? Kaya po pwedeng this is a learning experience para sa iyo. Kaya kailangan ang takbo ng mga kaganapan sa buhay mo dito, slow lang. No, slow but steady. So, 'yun. At maaring matututunan mo dito ang pagpapasensya. You know? Kasi mahirap, 'di ba? Mahirap din. Hindi madaling matutunan, no, ang magkaroon ka ng mahabang pasensya. Kaya po pwedeng yung mga sitwasyon mo sa ngayon, ito yung magtuturo sa iyo para maging matuto kang magpasensya at magantay. So we have thoughts, cultivate your ideas, lalo na kung marami sigurong iniisip ang iba sa inyo na po pwedeng solusyon sa mga problema, 'di ba? May mga creative solutions siguro na iniisip din kayo, or po pwedeng mga creative ideas na related, no, sa kung papaano mo ipe-perform yung trabaho mo, or kung papaano mo isasakatuparan yung mga pangarap mo, yung mga ganon. So, yun. Cultivate your ideas. Pag-isipan mong mabuti, pagdiskartehan mong maigi, 'di ba? Para walang sayang. So, we have sneaky person. Ingat kayo rito, okay? This is a person with a questionable moral compass. Make sure na maingat ka, discreet ka, ganun, sa mga ginagawa mo. Kasi maaring meron ditong atribida. Atribida ba yun? Yeah, parang atribida ang tawag dito, no? Yung di naman kasali pero nangingialam. Alam mo yun, yung hindi naman siya involved, pero gustong i-involve ang sarili. Yung ganun ba? So, mag-iingat kayo sa mga ganyang klaseng tao. Kasi, pwedeng merong mga mayat maya nakikinig sa pinag-uusapan ninyo na kung sino man, mayat maya nangingialam sa mga gamit mo, mga ganon. No? These are kind of people na hindi gagawa ng mabuti. No? Kaya ingat kayo dyan. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.